Ipinadala umano sa isang dating kongresista ang tinatawag ngayon na The Bahamas Files. Naglalaman daw yan ng mga dokumentong nagpapatunay raw ng umano'y anomalya sangkot ang isang opisyal ng COMELEC. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Personal na inihatid kanina ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa tanggapan ng Commission on Elections sa Maynila ang mga dokumentong naglalaman ng umano'y anomalyang kinasasangkutan ng isang hindi pinangalanang COMELEC official. Ibinigay ito ni Erice kay COMELEC Chairman George Garcia para maimbestigahan. Ayon sa mambabatas, ipinadala sa kanya ng isang anonymous sender ang mga dokumento mula Bahamas. Laman nito ang impormasyong tungkol sa $15 million na diniposito umano sa 14 na account mula sa iba't ibang bangko na nakapangalan sa isang COMELEC official. Joint account pa raw ito kasama ang misis ng naturang opisyal. Idiniposito umano ang pera mula sa South Korea nung kasagsagan ng bidding para sa makinang gagamitin sa 2025 elections. Nanalo sa bidding ang Miro Systems na pag-aari ng isang kumpanya sa South Korea. Bukod dyan, meron pa raw 4 na ari-arian ang naturang COMELEC official. Meron sa Makati City, sa Singapore, sa Hong Kong at sa Amerika. Ito po yung natanggap ko na Bahamas Files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng $1,000,000 mula sa South Korea, allegedly from Miro. Dapat po imbestigahan niya sapagkat nakakatakot po kung ang isang COMELEC official ay tumatanggap ng salapi. Hamon pa ni Erice. Kung sino man yung COMELEC official na yun, kung sasabihin niya hindi totoo yan, pwede namang magbigay siya ng waiver para maimbestigahan. Pinadalhan na rin ni Erice ng kopya ng mga dokumento si House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang Senado at ang Office of the President. Bagamat hindi pinangalanan ni Erice ang inaakusahang COMELEC official, nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na mukhang siya ang tinatarget. Kaya naman, hindi raw natatakot si Garcia na pumirma ng bank waiver para patunayang wala siyang tinanggap na anumang pera para paboran ang Miro Systems. Magwe-waiver din po tayo at magsasubmit din tayo ng supplemental affidavit of denial para po sa lahat ng mga bangkong ito. Kahit yung mga local banks, i-waiver po natin yan. Bukas din daw siya sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation o NBI at maging ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Duda rin si Garcia sa nilalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Erice. Pare-parehas ang font, pare-parehas. Ang ibig sabihin po, parang sa tinay, pare-parehas po yung pagkakatype, binago lang po yung account numbers ko ng mga iba't ibang bangko. Pero pare-parehas, alam mo, galing sa isang source, galing sa isang tao ang gumawa lang nito. Kapag napatunayan daw na peke ang mga dokumento, magsasampa raw si Garcia ng reklamong falsification of documents. Dinudungisan daw nito ang integridad ng COMELEC at maging ng mga bangko na tila pinalalabas daw na ganun-ganun lang kabilis gumawa ng mga bank account. Sagot naman dyan ni Erice. Ang nagde-demolish sa COMELEC ay sila. Bakit sila nag-aabuso ng kapangyarihan? Bukas nakatakdang dumulog si Erice sa Ombudsman para maghain ng reklamong katiwalian laban sa mga opisyal ng COMELEC at sa Bids and Awards Committee. Ipapasight in contempt din daw niya si Garcia sa Korte Suprema. Kaugnay ito sa sinabi ng COMELEC chairman nung nakaraang linggo na baka maging manual ang eleksyon sa 2025 kung sakaling baliktarin ng korte ang Miro Systems. This is false. We cannot revert into manual elections because that will be against Republic Act 9369. At bilang chairman ng COMELEC, maraming paraan para matuloy ang automation kahit wala yung Miro. Buwelta naman ni Garcia. Sa Omnibus Election Code, meron doon isang kaso na kapag sinisira mo ang paniniwala ng sambayanan sa eleksyon o doon sa resulta ng eleksyon, yan po yung kasong kriminal. Mungkahi naman ang election watchdog ng Lente. Dapat siguro lahat ng commissioners rin sumama kay Chairperson Garcia sa pag-waive ng kanilang bank secrecy right. Sa parte ng COMELEC,
better na mag-explain or maging proactive sila. Because at the end of the day, what will be affected is the integrity of the electoral process. Dapat sa post-qualification. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.